Hindi na nakatiis, puno lang sa loob. Ha? Hindi ko sabi niya kahapon, selected justice ang ginagawa ng Malacanang. Oh my God. Isipin mo, member ng gabinete, magsalita ng gano'n. Dalawa lang pwede mangyari yan ang ating abangan. Siya po yung mag-resign as cabinet secretary o siya tatanggalin. Pero kung talagang lalaki siya, dapat mag-resign ka lang. Kasi wala nang personality na ikaw ay member ng gabinete, tapos upakan mo yung gabinete. Upakan mo yung gobyerno. Malamig ka pa ng member kaya kasi yan ang protocol sa gobyerno dapat eh. Kung wala ka na, hindi ka na masaya, umalis ka. Kung ayaw umalis pa, layasin ka. Kaya abang natin kung ano ang gagawin ng Malacanang. Ganun eh. Kasi grabe ko yung ginawa kahapon dahil napuno na ngayon sa loob ng mama. Umakapaw na talaga. Kaya kaharap pa ng mga abogado doon sa PAO, Public Attorney's Office. Ay, nabibigyan ko ngayon ng background para at least kung darating si Egay, nag-confirm naman, malalaman natin kung anong linya ng usapan natin. Kung i-impeach ba siya, impeachable ba talaga si Binay, magre-resign ba, tatanggali ba, or makukulong. 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 Wala naman hindi makukulong sa kanila lahat. Ito lang, di ba? Doon sa decision ng Supreme Court sa DAP, ang linaw-linaw doon administrative at saka criminal lang lahat ng kaso. Nung nakinabang sa DAP, di ba kulong yun? Kaya nga lang, selected nga hindi marunong magbilang ng sa mga taga-DOJ. Anyway, magandang umaga po sa ating lahat. Background lang po yan para at least meron tayong tuwing na daan kung saan tayo patungo ngayong umaga. Diba? Kung hindi diretso ang tuwing na daan ng ating Pangulo, at least itong forum na ito, laging tuwing ito. Diretsahan lang, walang paligoy-ligoy at saka walang bulahan. Kung totoo ay totoo. Anyway, sa ngalan po ng aming Pangulo, ating Pangulo sila kay mukhang malalim ang hinukay kagabi, tananghali bago nakabangon. Hindi ko alam paano hinukay, istorya yata, alam ka po. Ayun naman, di ba yata iniisip. Okay. Well, unahin natin, sino unahin natin? Siyempre, yung naunang dumating. Yung hindi mo na, itong mga babae mo na, para yung benepisyo mo maintindihan mo eh. Lahat tayo may benepisyo sa SS. Ganda umaga po ma'am, siguro pa ako ng statement dito muna sa program specialist. Uy, ganda lang tayo eh. Anong specialist meron dito at anong kinabukasan meron tayo sa kanila. Ang galing. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa umagang po ito, ang iano po natin ay yung tungkol sa SS ng sickness benefit at sa maternity benefit po. Ito yung ating short-term benefit na tinatawag. So, ito pong maternity benefit, ito po yung perang binabayad ng SSS sa mga female members. So, mga babae lang po ang nag-grant ng sickness ng maternity benefit para po doon sa mga araw na hindi na ipasok sa kanilang trabaho dahil po sa kadahilanan na sila nga po ay nanganak o nagkaroon ng miscarriage. So, kailangan po natin ito 100% ng kanilang monthly salary credit. So, yung sa maternity po, pwedeng mag-leave yung isang member ng 60 days kung siya po ay nanganak ng normal at 78 days po kung siya naman ay nanganak ng cesarean. So, ito po, 100% po. So, kung ang pinaghuhulog po niya ay 16,000 yung tinatawag na monthly salary credit, so ang kanyang maternity benefit po ay 32,000. So, pag pinukumpute po natin ito, 2 months po na allowed siya na mag-maternity benefit. So, yun lang po. Okay, sige. At mamaya, yung mga clarification, kung gusto natin itanong sa kanila, kung tungkol sa kababayan, kung kayong kalalakihan mamaya, pwede natin pag-usapan. Marami rin buntis na lalaki. Well, sa media affairs naman, napakasipag ng napaka-busy ng kanilang department, kaya siguro maganda rin ang relasyon sa media at alam ng tao kung ano nangyari sa SS. Importante yan. Pangalawa, well, ang daming pera ng SSS. Atin yung pera niya. Atin. Kumita sila ng halos kalahati. 32 billion na yata yung pera nila. Well, ibig sabihin, matino yung management. Kaya gano'n. At saka pag nangutang tayo, dati 15,000, ngayon 20,000 na. O 31 na. Di pa ako nakakonsubukan, sorry, kaya hindi ko na. Di ba? Anyway, sa media, ano pong update, anong magagandang announcement, ano po ang development sa pangkalahatan ng ating SSS? Yes, sana maganda
umaga sa atin sa mga kasama sa social media po SSS, media Affairs Department. May mga bago kami nilaunch na program nakatang September 25, yung peso, isa rin personal equity and savings option. Na pwede, kung gusto nyo mas malaki ang pension nyo, pwede kayo maglagay dito sa peso na tinatawag. Personal savings and option. So, ito kasi meron kang, halimbawa, ang contribution mo nasa maximum 1,760. So, pwede kang mag-contribute ng another 1,000 para dito sa iyong personal equity. So, ito nag-iitera siya. So, hindi naman lahat gagamitin sa babalik siya dito. Kasi after 5 years mo ba siya ma-withdraw. So, pwede siyang retirement, pwede siyang kunin lump sum. So, ito yung another program pa. Kaya lang sa December pa to magpupulat tayo. Operation i-launch siya pero sa December pa itutuloy dun sa itong peso program. Okay, thank you. Mamaya balikan natin sila. At ito na yung isa sa mga inaabangan po natin. Rollback ng pamasahe. Ilang beses nang rollback ang gasolina. Parang 38 pesos na lang isang litro ngayon. Pati lalo na yung diesel, ano? So, ayaw ko kung ano na ho ang update dito sa labang ito. At maganda yung balita para samahan po ating lahat sa side po ng Parsang Masda dahil ang ating kailang Pangulo nandito at ang kailang pinaninigan, rollback na papanahon na. Aubit Martin, magandang umaga po. Welcome sa Liga ng mga Broadcaster Media po. Sa magandang umaga po, kaibigang Mike Tabe at sa mga media at mga kaibigan natin dito po sa Broadcasters Forum, sa mga bisita natin sa SSS. Siguro ma-enlighten din yung mga drivers pagkat kailangan din po naman ng benepisyo ako kami nagpapalala sa pagtanda po ng mga driver namin. Tungkol po dun sa napagkita natin sa kaibigang Mike, gusto ko lang po magbigay ng update sa ating mga kaibigan dito sa media na kahapon po ay nagsadya ang inyong lingkod sa office mismo ni Chairman Ines at keyboard member Inton at keyboard member Corpus. Kinausap ko po sila tungkol dun po sa formula na gusto kong mangyari at ma-adapt na ito sapagkat sa lahat matagal na panahon naghihirap po ang driver, naghihirap ang commuters at ang ating operador sa problema pag tumataas na po ang presyo ng petrolyo. Yung pong presyo, pagkakaroon back po ngayon ay inaabot ng 37.50, 38 po at iba-ibang pumping station, iba-ibang presyo po yan. Pero sa pay history ng LTFRB, lalo na po sa hanay ng DPDs, dapat po 8 na ang pamasahe. 8 pesos na po. Sa pay history na, I have the record. Nakalimutan ko lang na rin, pero LTFRB po meron yan. Ngayon po, siguro ang ibang pangambalang namin, kung kami magkakaroon ng voluntary reduction of pay from 850 to 8, baka humadanas na naman namin, maranas na naman namin, yung kung masakit na karanasan namin inabot. During the time of former Chairman Tom Lanjon, 2008 po yan. Na kung saan po ang presyo ng diesel ay bumulusok po sa itong halagang 37, 38. Kami nila Ms. Marana, nila Mr. Dilunan, Mr. Vargas, nila Mr. taga Makati, sino ito? Si Lando Marquez. Nagpunta ho kami sa opisina ng LTFRB. Sabi namin ni Chairman, panahon ako para magkaroon kami ng voluntary reduction of pay from 850 to 8. Alam po ninyo, kung hindi ako nagkakamlit tapos Thursday or Friday, a mere memorandum from Chairman Tom Lanjon, in-effect po yung 8 on Monday. Pagkatapos po na ma-effect yan, a mere memorandum, ipinasa namin sa mga driver para wala nang alitan sa gitna ng pasahero sa driver, pinagpaya naman niya kami ng formal petition for reduction of pay, which is the standard operating procedure bago ka po ma-approve. So, ginawa namin yan kailangang Mike at sa inyo pong kaalaman. Alam po ninyo, bumalik ang presyo sa 40-41. Akala namin, pwede na namin po rin yung 50 para pahiram namin. Ang sabi ngayon ng board, you have to file the formal petition for it. Sa loob po ng 6 na taon, bago namin naibalik sa 850. At ito lamang po nakatang June, during time of Chairman Ines, na-approve po yung 8 to 850. Iyon po yung mahabang karanasan na agony ng mga driver. Kanya po ako ay may formulang inihain sa board na pag pumata ng 40 ang diesel muli, 850. Pag pumatak ng 44, 9. Pag pumatak ng 47, 48, 10.
bumaba sa 40, 39, 8. Yun po yung formula na aking ipinaliwanag sa kanila. Mabuti, ang sabi ng kaibigang Mike, mga kaibigan natin sa media, magkakaroon ng study sapagkat ang magiging basihan, hindi mo magiging basihan lamang yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kailangan din bigyan ng pansin yung pagtaas ng mga spare parts at yung mga prime commodities. Sabi ko, Chairman, wala akong problema sa akin. How soon nyo matatapos ng study dito? So, napimisahin na ako sa UP, LCTS, study rin yung programa at sa lalong madaling panahon, kung magkaroon ng resulta, ay patatawag niya ako. Sabi ko, yan ang magandang formula. Ang mga pasaheros natin, para ba yung mga estudyante, signal number 1, wala tayong pasok, matik yan. O signal number 2, number 3, o level, under secondary level, alam pasok. Yung college meron. So, ang mga pasaheros ko, pag nalaman ang presyo ng petrolyo 40, lalo sa diesel, 850 tayo ngayon. Bumano ng 44, 9 tayo ngayon. So, it's only a matter of educating commuters at ang ating mga driver. Yun po yung posisyon ko dyan. Hindi po ako nagpapapogi, hindi po ako nagmamaganda, kundi ako'y matagandang gwapo. At ang gusto ko lang, pabigyan lang po natin ng pamasuhan doon ang ating mga commuters. Kahit na po ba ito 1 linggo lang, 2 linggo, 1 linggo, 2 linggo, nag-8 tayo, kumano ng 40, ibag natin 650. Palagay ko, in 2 weeks or a month, malaking tulong na po sa commuters natin. Ang mahalaga, yung pong espiritu at diwa ng Pasko, lalo sa panahon nito, magtulungan, magmahalan, magbigayan. Kami naman sa pasang masahan na magbigay sa kaya namin. Kanya ako yung nananawagan na rin sa ating mga kasamahang leader na alam nila na pag umano na sa presyo na ito, alam na nila kung na ito. Siguro, nagkakaroon lang sila ng alinlangan dahil baka nga naman pagka ibinigyan namin yung 8, pagkawin na 50, may hirapan na naman kami. Yun po yung punto ko. At sana nakakutawan tayo ng mga kaibigan sa media, higit sa lahat ang right impact. Well, maganda yan para mabuwasan ang trabaho ng LTFRB kasi dyan, grabe yung mga board meeting, mga hearing nila. So kung automatic, parang ang weather yan pag may signal-signal, diba? Maganda na yan para yung mga pasero alam na kung makakano mamaya. Tama kaibigan Mike, may dagdag ko lang po sa inyong pagpunta. Yung mga pagkakatulong kasi lumarating na pag tumas na presyo ng diesel, ang advice ko ng board, you have to find your formal petition for this rates. Ang proseso po dyan ay nakakatagal. Iseseri ka ng hearing, marireset na naman yan mga 4 to 5 to 6 months. Bago ma-approve yung aming request for increase of rates, bumaba na naman ang presyo ng petrolyo. So, yun ang mabigat doon. So, ano sasabihin sa amin ng board ko? Paano yan? Status ko muna tayo dahil bumaba ang presyo ng petrolyo. So, ako ho, sana kaintindihan ng aking kasama sa transportasyon. Higit sa lahat, ang ating pamahalaan, ang LTFRB, DOTC, maintindihan po yung panawagan para hindi naman tayo mahirap yung audio na. Mahirap tayong mabawi. Yun lang ang sa pasang masa. Okay. So, maganda. Samantala, bago siguro dun sa mga question natin. Sige. Kasama nga pala ni Ka-Obet, yung kanyang anak. Ang kapalan, nagpunta ko si Jojo. Si Jojo, siya daw yung Vice President for Finance. Kaya matino yung pasang-mas kasi yung Vice President, anak niya. Finance. Dalawang board. Dalawang board of director. Katoto. Okay, welcome Dani. Welcome back po. Welcome po sa media forum ng Liga ng mga broadcast. Di ba? Tama naman yun Pag-ahawak mo yung finance department, ito kahit naman ang business yan. Maganda na bukasan ng organization. Salamat po. Okay? Well, bago yung mga taga-SS natin, Ka-Obet ganito. Bakit, anong nakikita niyo dahilan? Meron bang politika rin sa transport? Meron sabihin yung mga transport leader ba ng politika rin? Bakit? Iisa naman ng gasoline station. Isa naman ng oil sa Pilipinas. Bakit ganun ang paniniwala ng iba? Hindi pwedeng magbago ng pamasahin. Alam po ninyo, kaibigang Mike at sa mga taga-media ng Pilipinas, ayaw ko nang saklawan ng kanilang kapalitan. Isa lang po masasabi ko sa kapwa dito. Ito po, ulitin ko at nabanggit ko na, yung failed history sa jeep, alam po nila yan. At kung hindi po nila alam, magpunta po sila sa LTFRB, sa records. Kay Ma'am Nida Kimig, andun po ang records niya. Yung history ng fail.
andun po yan. At yun lang ang panawagan ko, kaibigan Mike. Sana magkaroon kami ng pag-iisang layunin para sa driver, para sa mananakay na siyang nagtataguin ng aming buhay. Hindi namin kailangan magbangayan. Hindi namin kailangan maglaban-laban. Ang sinasabi ko nga, kaibigan Mike, lahat tayo kailangan maging konstruktibo tayo. Hindi tayo dapat konstruktibo sa isa't isa. Kung anong issue, pag-usapan, ako, kung meron silang magandang issue, sasamahan ko po sila, hindi ko sila lalabanan. Ang nangyayari, parang kayo ng comment ko, parang may bumabagin yung comment. Hindi sila comment ng comment. Wala naman silang comment. Yung electric bill, hindi inuubos na namin. Inuubos pa rin nila. So sabi ko, kung meron silang mas higit na magandang technology tungkol sa comment, sasama ko sa kanila. Kanya natin po binabagin ang comment, tatlong piece ang ating nasunod dito. Petroleum, pamasahe, at higit sa lahat po, polusyon, na kung saan po ang ating bansa ay nakalugmok sa polusyon. Sa National Capital Region, nagdagan ng 80% ng polusyon ang gagaling sa transport, vehicle, at public transport. At 2 weeks ago, ito nga ang alihim ng PNR, si Secretary Pahe, ay nagbigay po ng statement na kung saan ang 15-year-old na bus, jeepneys, vehicles, huwag ng patakbuhin sa pagkakatuloy ng gobyerno. Sinasangayon lang po yun. Ito na po yung pagkakataon namin sa transport, hindi ito phasing out of jeepneys, and this is a modernization. And even the United Nations, pinag-uusapan na rin po yung climate change. Kaya sabi ko nga sa mga kasama ko at sa hindi po mga kaibigan kong taga-media, ang Pasang Mazda naghanap, nagsaliksik ng alternative fuel. Kami rin po yung gumamit ng used cooking oil. Kami rin po yung nahulit na investigador doon sa Bantawa ng isang television station. Bingo! Tao-bin pala ang nasa likod nito. Eh, paano kaibigan Mike, mas mura na kukunin namin diesel doon, less 5 pesos. And hindi ako nahiya. Wake up call sa gobyerno sapagkat meron palang mabibili ng murang diesel, ba't hindi nila kami tulungan? Yun po yun. Kaya, yung pagkakataon po neto, ako ay una nagpapasalamat sa kaibigang Mike, sa ating mga media, sa ating mga bisita. At sana po, maintindihan nyo yung aking panawagan sa kapwa ko leader, maintindihan yung aking paliwanag, na hindi na kailangan kami mag-away-away, hindi na kailangan magpapugian, magpagandahan, matagal naman hawa kong gwapo, kanya yun lang po. At ang magkais ang isang magandang layunin na kung saan ang interest po ng computers ang aming legal bansa. Okay, mamaya balikan natin si Kaubet, balikan ulit natin itong taga-SS. Doon po sa mga biktima ng mga calamity, lalo na yun sa mayon ngayon, ano ba may tutulong ng SS doon? Yung mga member, meron ba silang, may identify na ba ng mga member ng SS na nasa mga evacuation? May mga problema rin. Ano pwede maitulong? Sa ngayon, Sir Mike, yung sa Albay, wala pa kami sa mga naapektuhan. Kasi ang idadaan muna ng mga sa commission meeting. So, kasi ang lagi binibigay namin yung calamity relief package. Yung sa Mario pa lang ang aming nagawa ng tulong. So, yung calamity relief package, katulad din sa Glenda. So, ito yung pwede silang mag-renew na kanilang, magaganon din ng iyaas ng commission, pwede silang mag-renew na salary loan as long na meron silang maninet. Yung may makukuha sila, then yung advance 3 months pension dun sa mga pensioner, then yung mga retiree, total disability, saka yung mga debt survivor. So, pwede silang i-advance yung kanilang pension. Tapos yung ating low interest rate sa house improvement, lalo na yung mga naapektuhan, kaya lang siyempre, ang ano natin dyan, yung clean title, bahayan lupa. So from 9% interest per annum, magiging 6%. House repair improvement up to 1 million. Well, si Ma'am Dali, balikan natin kasi alam naman natin ngayon na hindi lang yung mga na-ooperahan ay dahil cesarean or mga anak o kung ano man. Ang daming ino-opera sa mga babae na yun. Yung uso ngayon yung mga sis, di ba? Parang hindi mo lang mahanap buwan yata ng mga doktor yun. Noong araw, nakukuha lang yan sa exercise ngayon, uoperahan na. Ay natural, pag inoperahan sa ganun, parang kating na cesarean. Kasama ba yan dun sa paglilig na legal na pwedeng matulungan ng SSS?
Ay, opo. Yung pong mga sakit nung, may mga sakit siya sa mga babae, katulad ng cancer sa ovary, na natanggalan sila ng, total hysterectomy, qualified po sila na mag-avail ng sickness benefit. So, meron pong, depende po sa pag-evaluate ng ating medical, officer, no? May mga number of days po yan kung kailangan po sila yung sa recuperating period nila. Now, yung pong binibigay namin, say 60 days na sickness benefit, ito po ay bukod pa doon sa binibigay naman po ng kanilang mga employer. So, yung member po, pagka nagkaroon ng gynecological disease, no, related po doon sa ng mga sakit na nakuha ng mga babae, yung sickness benefit po na binibigay ng SSS sa kanila, pwede rin po silang doon sa kanilang employer na 60 days po. Now, para po doon sa total hysterectomy, depende po ito doon sa age nung babae. Pwede rin po silang mag-claim ng disability benefit. So, ito po yung mga binibigay namin na benepisyo para po doon sa mga nagkakaroon ng gynecological disease. Now, para naman po doon sa kasakit ng member, no, na hindi lang po ito yung kanilang nakaramdaman, say, katulad po ng mga nasalanta ng bagyo, na nagkaroon po sila ng sakit, ng kanso, or pwede po silang mag-claim ng sickness benefit sa SSS. So, ang sickness benefit po, ito yung allowance, no, na pero binibigay po ng SSS doon po sa mga member na nagkasakit, no. Tapos ang binibigay po namin is 90% ng kanilang average daily allowance. Doon po sa pag-compute namin is yung total monthly salary credit. So, dinidivide po namin ito ng 180 and then we will multiply it by 90%. So meron po itong corresponding daily sickness allowance. Paano po yung mga voluntary member? Ay qualified din po. So kung ano po yung benepisyo ng nakukuha ng isang employed member, ganun din po yung benepisyo na binibigay namin sa self-employed, voluntary, pati po yung mga OFW na member ng SSS. Magkano ba yung, mayroon bang pera? Magkano yung member na pera? Magkano yung pwede maitulog? So para po dun sa sickness benefit, ang maximum na po namin is 500 pesos per day. So, say for example, kung nagkasakit po yung member ng 10 days, so meron po siyang 5,000 na sickness benefit. Now, para naman po doon sa maternity, no, kung 16,000 po yung kanyang monthly salary credit, ang total maternity benefit niya po is 32,000. Well, laking tulong yung kahit paano, no? Kasi yung hospital, mahal. At saka, hindi ka makatrabaho dahil nga sa operation, malaking tulong kahit paano. Yung mga requirements naman, hindi naman masyadong mahirap yan. Ay, hindi po. Para po doon sa sickness benefit, magpa-file lang po yung member ng sickness notification. No? Para po doon sa mga employed member. Now, pag po na-aprobahan nyo yung sickness notification, ibabalik po ito doon sa employer para po yung employer mag-advance po. So, mandatory po na i-advance nung kanyang employer yung sickness benefit. Now, after po nun, mag-fill out po yung employer niya ng sickness reimbursement. I-attach lang po niya yung kanyang approved sickness notification plus po yung kanilang SSS digitized ID. So, pwede na po silang mag-claim ng sickness benefit. Now, para naman po doon sa maternity, so ang kailangan po natin is maternity reimbursement application. So, tapos i-attach po nila yung maternity notification na final nila sa SSS. So, yung pong maternity notification, pwede po yung employer o yung member na mag-file through online. So, meron na po tayong online filing ng benefit. Now, pagka po nanganak ng normal, ang i-attach lang po natin doon sa maternity benefit reimbursement application is yun lang po birth certificate ng bata. Now, pagka naman po cesarean, idadagdag po natin yung operating room record ng member, i-attach po natin yung sa claim application na pwede na po nilang i-file sa SSS. Okay, maganda yun. Kasi sa, ang laki ng pagkakaiba na doon sa PhilHealth. Sa PhilHealth kasi pagka hindi ka updated ng bayan at nagkasakit ka, patay kang bata ka, hindi nila cover yung problema mo. Halimbawa, ang kanilang policy is at least 6 months na updated ka ng hulog mo. Kung hindi, wala talaga.
Halimbawa, nag-hospital ka ngayong month na ito, tapos na-trace nila na hindi ka nakabayad ka last month. Wala, yung nakaraang hulog, wala yun. Ganun pala sila. Na-discovery ko, kaya daming, kaya pala yung mga biktima, yung mga talagang reklamo. Pero pinagtatakpan naman ng PhilHealth, hindi ko alam kung bakit gano'n. Isipin mo, sa ating pera yung PhilHealth eh. Dahil 200 pesos, nag-increase pa ka ng membership. Ganun ang sistema, baka hindi nyo alam, yun ang po yung nangyayari ngayon. Huwag isabihin, member ako ng PhilHealth, ilang taon na. Magpa-hospital ka, pag mo sa hospital, sasabihin sa'yo, titignan ng computer, paglabas sa computer, wala yung, hindi ka updated, wala. Hindi mo makukuha yung kung anong benefits galing sa kanila. Hindi ko alam kung bakit sila gano'n. Well, yung SS at least, maganda. Di ba, may voluntary, pagkatapos mag-make up ng dokumento na buwan lang naman talaga naman kailangan nyo. Anyway, baka may mga tanong. Sika po muna, pinakabata sa akin lahat. Tanong ko kay Ka-Obet. Ka-Obet parang taga-Manila to eh. Taga-Sandasar pa yun, di ba? Isa tayo man, dalawa ang drivers organization doon eh. Isa inyo na sa may kanto, na Binida at saka tayo man. Pagkatapos yung isa malapit sa SM. Yung pangalan no? Yung kinamaranan. Pedyo na. Ang dami-daming organisasyon ng driver. Pero ilang daan libo ba ang mga driver, jeepney? Alam niyo, magiging matapat ako sa inyo. Naging tanong na rin yan, yung pinapalit yung ng tayuman, I will answer later. Tinatanong niyo kung ilang daan libo ang driver. Ibabase ko na lang po sa legitimate franchise issued by LTFRB nationwide. Ang National Capital Region po na jeep with valid and legitimate franchise ay nasa 55,000 po. NCR po yan. National Capital Region. Sa jeep lang po yan. Nationwide, ang total number of jeepneys nationwide, including NCR, nasa 147,000 po. I-round figure natin, sabihin natin 150,000. Ang isang jeep, regular, dalawa po ang driver. So, 300,000. Lagyan natin ng extra. Another 150, 450,000 sa pinakamalaking komputasyon po. Nalulungkot lang po ako sa mga kaibigan ko. Pag tinanong mo yung Pogi, ang sasabihin niyang active members niya nationwide, 350. Pag tinanong mo si Maganda, 350 rin. Wala na po akong member. Alam ko yung piston. Alam ko na yung tinutukoy mo. Kaya ako, alam politika to, ang sinasabi ko lang po, kailangan lang maging matapat tayo pagka kayo tinatanong. Ako, ang member ko ng National Capital Region ay records to show, nasa 30,000 po. Nationwide, nasa 120,000 po. Yun lang po. At maaaring bumaba pa. Dahil marami na rin nag-zero driver. Yun yung magiging tapat ka lamang sa pagpapaliwanag at sa mga kasagutan kaya sinabi ito ngayon. Yung militanteng pistol, ilan kaya yan? Hindi ko po alam dahil masyadong marami yan. Dahil tumutulong po ang mga kasulong pa. Yung uno, anak, pawis, lahat po. So, kung pag-uusapan po in number sa driver, ayoko magbigay ng spekulasyon o number pa sa basta ako, inahamon ko yung si Maganda, si Pogi, na magpakita kami ng records. At nakahanda po ang pasang-basta dyan. Ang militante, maganda sila. Yung pagkakati, maganda rin siya. Para mag-settle myself for all, kasi masyado magigilin pag kinanong mo yan. Kaya po nangyari ito, yung time of ASEC handle to, and D.M. Robert Nasanciero ng MMDA. Tinanong kami, so hapon siya, kami. Ako na yung sabi ko, magpapahuli na akong sasagot. Kanya ho, nung ako'y tanongin nung huli, ang sabi ko kay D.M. Robert, ma'am, wala na akong membro. Bakit? Ang dami-dami, may isang milyon ho yung sinasabi itong mga dito eh. Kanya ho na itanong ko lang, wala ng merong jeep na merong lihig mong prangisa sa mga Pilipinas. Hindi rin po nila nasagot. Mabuti na lang yung records ko from LTFRB Central Office. Kanya nakagaya po kailangan sa lugar. Yung po minabagin po tayuman at saka din. Andyan po yung national director ko, second local president po yung tayuman president po si Tordani. Dalawang faction talaga yan. Payudak at Pasang Master. Kung makikita po nyo ngayon, ando kami sa PDOH na pinagkalog ni Vice Isko Moreno bilang czar ng traffic ng Manila. Meron pong witness yan, meron inalaw kami mag-park doon.
Dahil ang nagiging problema po natin yan, alam niyo to, marami na hong namatay dyan, kaibigang Mike, mga ambulansya, nag-aapuran jeep. Pagdating mo sa kanto, nagagaling ka ng SM San Lazaro, hindi mo makaabante, gawa nga to. Ang mga driver po dyan, dyan lang makikita ang pinaka-ulitin ng jeep driver. Stop, go kami. Go, stop. Alam niyo ho yan. Kita ko yan. So, punong-puno yung kanto na yan, nakatapat ng spirit sa akin. Pero ngayon, nagbigay na solusyon na po niya. Kaya, akin na namagan nito sa maganda, Imis Maranan. Nasa leader po yan eh. Kasi kanya lumanak sa loob ng mga driver dahil doon sa ganung sistema, may pinagmamalaki. Nag-usap na kami para sa kaayusan ng trapiko, kaayusan ng ating mga membro, tayo mag-ayos. Ako po ay nakikiusap dahil nasa atin po ang solusyon sa problema na yan. Kanya ho yung tayuman, hanggang ngayon magulo, ayaw nila makisa sa pasang masta. Ayaw na rin namin makisa kasi kami kaayusan. Sila ho, hindi kaayusan, nagipitan ng traffic na gusto na mangyari. Marulungkot po ako sa kanila. Sino sinuportahan ng pasok ng PEDUDAP nung nakarang eleksyon sa Maynila? Bradley. Kayo era, di ba? Hindi naman ako nagsisisi. Kaya, parte mo ng politika yan. Okay. So, sige po. Si Mel, sabi. Ang Otis at saka Espanya Lacson, kailangan ang sasakyang jeep yan. Paikot doon sa Pandakan. Tapos babalik sa Lacson dahil wala pong transportasyon dyan na pampasahero. Eh, ang tagal pa ng noong panahon pa ni Lito, sabi ko sa kanya, sabi niya, gagawa niya ng paraan na para magkakaroon ng jeepney. Yung, ang daming pasahero dyan. Anong rotary yan? Yung Lacson, Espanya, para sa USD, parang gano'n. Yes. Tapos papunta Otis, ikot. Sabi nyo, may mga klase dilaw. Sabi ni Lito, kahit na 100 jeep, pwede dyan. Oo nga. Wala ka. Bakit di nyo lagyan dyan? Maganda po yan. At applyan po yan. Developmental road. Sa Otis. Dahil wala talagang Espanya to. Vice John, maganda yan, maganda po yan. So, mangyari po kasi, yung mga ganyan mga interesado po kami yan para masunod natin ang ating mga lalo na kay Iraq, dahil mapapahal sa mga hirap yan. tama po yan. Ano, may priority po sa kanya. Mamimigay ako nila Bowie Bonifacio ng DOTC, akin pong i-agenda sa kanya. Magkagilap lang kayo ng paradahan para Office Street Terminal. yeah. Salamat po at bibigyan ko ng pati. Well, susugan ko lang totoo yung sinasabi ni Mel kasi dumadaan ako dyan. Wala talagang jeep niya sa Along Otis na yan eh. Yung dulo niya, yung Plaza Dilaw. Tapos, yung tatawid ka ng tulay, papunta ng Lacson niya hanggang Espanya na. Wala talagang jeep. Meron jeep, pero parang Espanya to nagtahan lang. Tapos babalik na, wala na. Tapos doon sa may Vicente Cruz at saka Santa Mesa, papunta lang, yun hanggang doon lang eh. Wala na nagtatawid ng tulay. Pare Mek, andyan naman yung presidente ko, national president, yung Tayuman Dardisaka. So magkaroon po yung dalawa. Yes, dapat. Wala nang hold up doon kasi walang hold up yun eh. Well, magaling din yung siguro yung aming police station. At tumutulong po sa pangailangan ng driver. At regular po na yung pag-ugnayan ng isang nila tungkol sa proteksyon ng ating pasahero. Pangalawa ko, kakabit yung sinasabi nyo kanina nga mayroon pa yung mga proposal na gano'n pagka ang presyo ng gas o ito ay 40 o pa 8. Napakagandang suggestion yun, ba? Si Guinness ba? Guinness. Ayaw bang mahirapan pa rin ba niya ang mga tao o gusto niyang magiging pugi na sa panahon ni Pinoy dahil sa matuwid na daan ang Pinoy. Hindi dapat nakulong na nga yung mga magnanakaw na senador. Kaya dapat ganun ang paraan sa mga nanunungkulan sa gobyerno. Yung pong formula na yan, Pinakapaganda po. baka naman mainit yung pogi at maganda. Sa amin pong pass na mas na yan. Sa pamamagitan natin ng mga national officers na waiting room, what formula can we adapt regarding the crisis of petroleum product and oil? So we come out into a solution na yung formula na ganun po. Pinihain po niya kahapon si Chairman yan ang nabulit yung at pag-aaralan ito at
bibigyan ng prioridad sa UPA NCDS. Sabi ko, sana naman daw chairman, kung pwede mo natin to. Dahil nga yung fluctuating, nagpa-fluctuate ng presyo ng ating petroleum. Pangalawa, Kaobit ang mga estudyante city nga lang Opo. Senior city din. Opo. Pupayag nga ang mga driver, yung pang bawasan yung... Tama po yan, kasi nakabatas po yan. At tapos po hindi mabigyan ng discount. Kaya pang... Sa estudyante. Pero yun lang, sa estudyante, meron kaming exception dyan. Kaya linggo, Sabado, wala naman estudyante pasok. Wala nang discount. Lalo po yung mga nagsiserve ng mga super, yung driver sa university, meron masyado sa yung senior, even Sunday, kailangan bigyan. But maisingit ko lang, para lang hindi tayo nalilito. Tama, maganda po yung idea nyo, Ka-Obet, pero ganito kasi, ang LTFRB, hindi naman basta naka-approve yan, pare. Alam bakit? Pagka-increase ng pamasahe ang pinag-uusapan, may epekto yan sa ekonomiya. So lahat ng increase, alam Ka-Obet, in-explain ko lang. Lahat ng increase ng pamasahe o kahit ano, laging kinukonsulta yan doon sa National Economic Development Authority, NEDA. Pag walang approval ng NEDA, walang increase. Kasi nga may epekto pang kalahatan ng increase na pamasahe. So, huwag natin masyadong bugbugin yung LTFRB pagka walang ginagawa. Kasi yung mga yun, meron pa rin kinukonsultang National Government Office. Well, hindi ako nakapasalita ng LTFRB, pinapaliwanag ko kasi yun kasi proseso. Marami kasi sa media, banat na banat, hindi alam sinasabi. Kailangan alam mo yung sinasabi mo para alam mo may paliwanag mo mabuti. Ganun po, hawak din siya sa ligang national Alam ni Ka-Obet yan. Kaya pag humingi sila ng increase or rollback, hindi ganun talaga approve yan. Maraming pagdadaanan kasi nga tinitingnan ng national government yung epekto sa kaliwa, kanan, gitna, lahat ng aspeto. Ganun po yun. Anyway, Ka-Obet, bago si Archie may tanong siya. Ka-Obet, ganito. Itong issue ng parang may politika rin sa transport organization, hindi ba ito dahilan din kung bakit yung gobyerno hirap makakita rin ng solusyon sa public transport? Kasi may mga kanya-kanyang agenda, may mga kanya-kanya rin politikang sinusuportahan. Masyadong dapat pag public transport, public service lang. Because public utility ito Pero bakit naging politika na hindi naman dapat? Maganda yung katanong ng ng right at follow sa alam, masasagot po sa abot ng alam po. Dapat po ang transport sector hindi mo sapagkat tayo po doon sa prangkisang pinagkalong po, it's only a privilege from the board na kami magsiserve sa aming mananakay. Subalit, nagtataka lang ako doon sa iba, bakit sumasama sa politika? Dapat hindi ko gano'n. Kailangan tayo ay nagkaprangkisa, serbisyo una, nakapakanan, higit sa lahat, ligtas ang ating mga paseros. Kami yung sahanin ng pasta-pasta, doon po ang ginagawa natin. At kanya nga po naman kami, naghanap ng mga alternatibong pamamaraan, itong Comet Electric, sapagkat hinatnaw kami sa mahabang panahon dito sa presyo ng petrolyo, kung lalo yung diesel na paggato na ginagamit natin. 37 years na po ako sa traffic side. Ako no, siguro pinakamatanda sa Hanay. At doon po sa karanasan ko, kaya ayoko kong sabihin mas magaling ako at mas guwapo sa kanila. Pero kailangan pinag-aaralan po yan. At kailangan din ng ating pamahalaan, hindi ho namumulitika. At hindi dapat bigyan ng kulay politika, lalo kami serbisyo lamang sa ating bayan. Kanya ho yung ating comment, nananawagan din po ako. Ito, samantalahin ko lang, na ito po yung total solution na tinatawag ko. Total solution, modernization, na kailangan sana masuportahan tayo ng pamahalaan nasyonal. Sapagkat, sila mismo ang nag-initiate, humanap tayo ng alternative fuel at wala tayo magiging problema at susuporta. Nakakita na po kami, kanya hanggang ngayon, through media, ito po sa ating broadcasters forum, ipinarating po sa ating kagalang-galang na Pinoy, kay Secretary Junabaya, kay Secretary Kitila ng DOE tulungan po dito sa aming proyekto niya. At gusto ko pong makita nila kung gaano ka-epektibo itong aming comment. Sapagkat pag ako magsasabi, puro maganda. Gusto ko makita nila by themselves. Para makita na po anong buti, anong ganda at anong benepisyo ang mabibigay sa ating paseros at hindi sa lahat sa environmental. Okay, siguro bago si Archie, acknowledge lang natin si Mr. Tony Rebolo, ng RMN, DC Excel, isa sa amin sa Vice President po ng Liga yan. Well, siguro isa Ka-Obet na dapat maiwasan din, siguro karapatan ng kahit sino.
Ang nangyari kasi, pag transport, tapos sa transport lang nakatutok, meron kasi mga transport leader, imperialistang lahat ng globalization, wala naman mga dinidiscuss na walang kaugnayan sa pumasahe. Di ba? Merong organization, hindi ka, alam nyo yun, parang lahat na lang ng gobyerno tinututulan. Lahat ng gobyerno mali. Pero ang problema nila, yung transport, hindi naman maresolban. So kaya, ang tingin ng gobyerno, wala kayo. So nasasakripisyo yung masang commuter. Kasi yung ibang leader, sa politika dating. Sipin mo, parang kasama ko, jeepney driver ka, sigaw mo, ibagsak ang gobyerno. Babagsak ba yung pamasahe at saka yung oil company, pagkabagsak ang gobyerno, hindi naman. Anyway, Asi, go. Diba? Itatanong ko lang ka-Obet kung yung organisasyon ninyo ay naka-coordinate sa SSS. Kasi yung mga drivers, particular na yung mga nasa private companies, private companies at family driver na membro ng SSS. Sa inyo ba, compulsory ba yung mga yung mga membro nyo, particular to mga biyahe? Kasi meron silang alkansya program para sa mga motorsiklo. Dito pa sa inyo, inupublikan nyo ba o compulsory ba? Ako'y labis ng aking kasiyahan at karoon ng mga taga-SSS at magiging sabi na sa inyo, ang basa-basa laging tapat din. Maraming sabi walang SSS. Kaya ako ngayon, kinuha ko po ang nomor ni Ma'am Lilibet at may pagnayan po kami sa kanya. So, isip nila kung ano pang benefits na may nila sa mga transport driver, lalo sa jeepney. Kanya yung pagkakataon na ito, kaibigan na napakaganda po sa akin sapagkat lagi hong binibigyan ko ng halaga itong mga pagkakataon na kung saan po ang mga driver natin makakakuha ng benepisyo sa ating pamahalaan lalo sa SSS. Kaya na ko natanong yan kasi yung kotong ng mga traffic enforcers dapat na ibigay nila sa SSS at makikinabang pa yung mga driver. Tama po yun. At saka isang maganda rito, hindi naman habang buhay ka-Obet na driver. Dahil may hinaanto yung sa kanya na bumibigay, tuhod pa natin, di ba? So kung member ka, voluntary, kung ano man, sa isang karaniwang driver, at sa SS, anong ma-advise nyo na dapat nakusukin nila para maging member? Hindi ba merong 1,000 pesos a month, merong 500 pesos? So anong pwedeng i-recommend na ninyo para makayanan ang mga 2 beses lang, 3 beses lang sa isang linggo kumikita ng mga driver? Opo, sa bawat po kasi, yung pag-compute namin ng benepisyo, kasama na po dyan yung retirement, depende po yan doon sa kanilang buwan ng tulog. So yung tinatawag natin monthly salary credit. Siyempre po, mas malaki yung hulog nyo, mas malaki yung benepisyo na matatanggap nyo. So sa bawat benefit po na inaano nyo. So meron po kami in-implement sa SSS yung alkansya, na meron po kami mga pwede po sila doon na magpulo at sumali doon po sa tinatawag namin proyekto ng SSS na alkansya. 10 pesos lang po yun everyday na mapupulog kayo. So malaking bagay po kasi na yung mga jeepney drivers natin na updated po yung kanilang mga hulog sa SSS. Lalo pa niya yan, lagi po silang sa kalsada na nagkakasakit po sila or maaari pong mga aksidente, hindi lang po natin gusto. Pero yun po, para po patuloy nilang ma-receive yung po kanilang mga benefit, kailangan po updated po tayo sa paghulog. Meron palang alkansya gano'n, kaso iba yata ang alkansya, nahulugan ng mga super sa bawat kanto. Mukhang alkansya para sa law enforcement, para sa traffic enforcer. Well, may ini-comment sila, meron pa na. Ina-appreciate ko po yan kasi ngayon po na yung alkansya. Kasi alam mo, kasi nasabay nag-uhulog yung mga tayo, may parang ng Pasko, parang ng birthday, saka nagkukunin nyo. Ngayon, kung meron po kayong programa ganyan, pakiusap po na sana. Kung nailusan nyo na yan sa transport sa 3 gulong, sana sa 4 na gulong dinala na rin. Kaya maganda rin yung pagkakataon ng gawin. Pupunta po kami ng mga national officers kung opisina nyo. One day, tatawag po kami magsasend kami ng appointment para malaman po namin ang mechanics niya. Para maitulog namin sa akin. Kasi sa karamihan sa jeepney, may mga operator. So, ang operator, kasi actually may lumapit na rin sa akin, operator siya. So, talagang required na i-rehistro yung mga driver niya. So, nagka-problema. Talaga sinisigil siya kasi ano niya kasi
powdering lang yan. So, nakadepende na ba sa as long na kumikita sila ng 1,000 pataas? Compulsory, covered yung. Ang operator ang nananagot pag once may nangyari dun sa mga driver. Maganda yun kasi parang ang binabanggit yung mga lilipat employers-employees relationship. Basta may ganun, sir. Pero ang masasabi ko dyan, isang driver, isang operator, dumating ko yung panahon na nag-iiwalay yan. Hindi ko habang parang magkasama yan. Unlike yung mga bases natin, talagang yan ay may mga regular employees. Sa duties po, wala ko yun. Kanya, ang gagawin na lang ho siguro namin ay diretsong i-membro ang driver sa SSS. At yung binabanggit ko ang kanina kung magkano yung voluntary contribution makakaya ng driver, doon na lang ho kami pupunta. Sa ano pa lang sa implement makikita nyo siguro sa mga toda natin, meron tayong parang alkansya natin yung mga ano. So, in-implement pa lang isa sa mga tricycle kasi Kailan po ang implementation yan? Hindi, wala pa. nung sir na ano pa, 2012. Tagal na pala, 2 years ago na pala. Alkansya. So, makikita nyo sa mga toda, meron sila yung parang alkansya na cabinet. So, yun yung kanilang in-implement namin. So, sa mga jeepney, ang ano pa rin kasi mga operator pa rin, basta may ERE relationship. So, mananagot pa rin yung operator. Hindi, maitanong ko lang po, ang TODA, ang tricycle, may operator din po yan. Hindi naman yung operator lumalabas. Bakit hindi ho nyo may-sinaw sa programa? Eh, 4 na gulo pa rin. Bakit pinagkinuha pa rin yung 3 gulo na yan? Ang gulo na yung liliit. Ang nagiging problema rin po ng ating local government at even national government. Marami yung bawal sa kanila, sa amin, konti lang ang bawal. Kasi ang mga driver ko namin, sweet lover. So, nagbabawa ko yun. Ganun po. Sige po, makikipag-coordinate po kami dun sa concerned department, doon po sa mga ano na alkansya, kung pwede po silang i-extend sa mga jeepney drivers. Kung hindi mo Para pwede po i-extend, mapatuloy. kami pupunta rin sa inyo, diretsong member ang aming driver. Doon sa pinag-sinabi nyo na merong monthly rate na eto. Doon ako mapupunta kasi doon magkakaroon sa mga driver. Now, kung hindi naman po sila maano dun sa alkansya, pwede po silang magpatuloy ng kanilang contribution as a voluntary member. Yun ang ako sinasabi. Doon ang ano po. Well, isa pa habol ka, Obet. Lahat bang transport leader ay operator at saka driver? Kasi kailangan yan eh. Parang Cebu yan eh. Pag ikaw ay user ng Cebu, pusher ka rin. Pusher ka, user ka. Kasi paano mo bebenta yung Cebu kung hindi mo nalasahan, hindi mo alam kung paano. Ganon din ang driver. Dapat driver ka, operator ka. Ibig sabihin, meron kang sasakyan at ikaw ay driver para alam mo ang buhay ng driver. Ako tatamaan na naman yung pogi dyan. Kasi ako ho talaga operator. Ako ho yung nag-originate ng operator. Super na ako operator. Kaya po yung anak ko. Pagmamaneho ko po ako pinagpapapal na ako po isang operator na jeep. Kanya yung katanungan mo kaibigan Mike, kung alam ba nila, eh nalulungkot ako dun sa pogi at sa matanda. Hindi ko ata marunong maneho yung pogi. Yung maganda naman, lalo hindi marunong magmaneho. Kaya alam ko politika ko, sinasabi ko lang, dahil kailangan maranasan mo ang buhay ng isang super, maranasan mo ang buhay ng isang operator, kanya ka leader. Pero kung puro ka papogi na, puro ka paganda, wala kang programa, shit sa akin mo yan. Ayoko makasakit ng damdamin, pero pwede naman yung tanungin yung pogi kung ano siya magmaneho. Yun o, may driver's license, alam ko yun. Dahil ayun yung dati niyang vice president, lumipat na sa akin. Hindi ko marunong magmaneho yung pogi. Yung maganda naman, taga-sakay lang mo yun. Lalong alam sa truck, walang alam sa truck. Sorry, no? Yes, sir. Well, naitatanong ko yun sa nalang Tony. Kasi importante yung, parang kaming sa media, no? Pag broadcasted ka, dapat may registration ka pinapasukan. Pag broadcasted, dapat wala kang station, hausaw yan eh. Collector pa ang tinamaan ng galing. Well, sa driver, pagka walang, hindi ka marunong mag-drive, grabe. Paano ka naging presidente ng Asosasyon Public Transport? Paano pag halimbawa nagkaroon ng photo op sa Malacanang? O ka, outlet, imaneho mo nga itong limousine ko, sabi ni Pinoy. Ako, makakasubukan dito. O ka, PCDO Acto, imaneho mo nga itong limousine ko, kung kaya mo. Sorry. O kasi ni Moranan, hawakan mo nga itong Manibela, kung paano mo hawakan ito. Ay, sorry.
Di ba? Kaya importante kung ano yung trabaho mo, dapat alam mo. At dapat kaya mo gawin. Tama po yun. Kanya siguro, hindi ko po ito pagpapogi, pagpagwa ko. Nakita niyo yung comment, minamaneho ko. Minamaneho ko po, pumapasada ko. Ay, nag-test drive ako ng comment. At ako mismo, ano tama na yun? Nakikita niyo yung television, na ako mismo. Pinakikita ko lang po sa ating mga mananakay, sa inyo mga kaibigan ko sa media na marunong ko magmaneho. At ang isang ko rin ito. Kasama si President Obama. Kasama ko kasi, ay nako, nakakagit mo. Sorry sila, talaga may hingit eh. Kaya ako lang mo ang pinakmapalag na transport leader sa buong Pilipinas na hinarap po ni President Obama. Kaya lang, masisa na po kayo. At tayo mga taga-media rin, hindi lang mga kusa niyo ng konti ron. Eh, mga kapatid ko senador. Pag nagke-test drive ka, nakakadus Obama, isip mo. Meron po kami noon. Bawal po kasi yun eh. Meron po kasi provision ang White House. Pinadala ko ako. Yung picture na yun sa White House. Hindi ako nagaya po sa inyo. Pasensya na po kayo. At kitang-kita naman yung kamayan ko si Obama, si President Obama, na meron kami yung picture. Ako lang yung kaibigang Mike. Kanya naiingit sila eh. Sana daw, hinarap sila. Humingi kayo ng audience sa kanya kung makaharap kayo. So, yun lang po. At sabi ko nga, patuloy pa rin po tayo sa mananakay. Patuloy pa rin tayo mag-anak ng mga alternative pamaraan kung saan makatitipid ang driver. Patuloy nga. Kasi Calvin, di ba next year, invite na yung phase out? Opo. Ready na ba kayo? Yun, kaya may arakada. Kasi may Egypt na tayo, pero sakto may mga naman dyan, di ba? Phase out na next year. Ano gagawin natin? Yung pong phasing out of gifts, medyo hindi po may talatama dyan, kaibigan ko. Pero, ang sinasabi ko nga, we will drop the old unit and substitute it with comment. So, marami na dokumento at bago ito yung lumang dito, i-jump natin. At ito po yun, papunta na tayo sa modernization. Sapagkat, sa loob po ng 45 years, kung di ako nagkakamali, yan pong mga jeep na kumpisaw ito after the war, World War II, na naiwan po ng mga yung mga surplus na jeep na MacArthur, Willys, ginawa ko na talaga maganda ng Pinoy para parin Mike, ginawang jeep na tatluhan mo na. Na kung tinuloy nyo, ang tawag doon, autokalesa. Naging tatluhan, magagaling mag-modify ang mga ating mga manggagawa. Pati nila natin, ang sarap, minodify na kapag. Hanggang naging 5, naging 6, 7 at 10 buwan. Meron naman akong isihan na yun. Sobra na kapag kailangan ako ito. So, yung pong mahabang panahon na yan, at naging part of our history ng kultura natin ang jeep, sa akin mo, hindi siguro masama na magbago ng imahe para naman po sa organization. At kung saan makatitipid, kung saan makatutulong sa pamasahe, at higit sa lahat po ang kinangkalikasan at tulungan. Well, alam nyo, akala nyo kung gano'ng kadali lang yung trabaho ng jeepney driver, ang hirap na nagmamaneho ka, walang aircon, tapos hihingi ka ng bayad, magsusukli ka pa. Ay minsan, di ba, kung nasa paghalimbawa, 10 yung jeep, bubulong-bulong lang yung sukli po. Ito po yung bayad, hindi mo maririnig. Pero bilib ako sa jeepney driver. Kasi sa dami ng pasahero, sa usok, sa init, traffic, naririnig pa niya yung nahina sukli at nagbibigay ng pamasahe. Anong klaseng training yan? Hindi biro yan. At isa pa pinakamatindi dito, ka-Obet, pagka naka-miniskirt pa yung katabi ng driver, lalo-lalo, paano yung nakakayanan tumingin? Makita yung stoplight, makita yung pasahero, di ba ba gano'n? Hindi biro yung driver. Kaya ang tinasabi ko, sweet lover, Maricone. Kung mapupunan niyo yung mga jeep, huwag hindi mo masamahin. Sabihin ko sa inyo, karamihan nilalagay dito yung stage sa harapan nito. Pagka-usay si nakikita lang yung spurt. Pagting doon, nakikita na yung panting. Baka mabangga. Sorry, alam itong Malaysia. Gano'n kasi sa pagkakas driver, nagiging inspirasyon niya yung may nakikitang maganda. Kanya driver, sweet lover. Yun nga, pagit po yung init at sa comment ko, walang init. Isa pa pong may experience sa ating mga driver, wala pong init ng makina, wala pong init ng transmission, malamig. Kaya protektado po ang ating driver. Modernization. Abet, kapag maramada na yung init ko, anong malaki ba may katulong na ito sa mga driver? Diba, kumikita yung driver niya, diesel lang, magamit ako, kita ngayon na 200 o 300. Pag maramada yung init, magkano kikitain na yung trabaho?
Alam po ninyo, ito ay malaking pagbabago sa transportasyon mga taga-SSS sa pamilya natin. Malaki yung pagbabago. This is a fleet management. Ang ibig kong sabihin, lahat po ng aming comment may GPS yan. Fleet management, isa lang po ang gagawin niya. Ang driver po natin dito, 8 hours lang magmamaneho. Receiving a minimum wage salary plus insurance benefits. SSS, PhilHealth, benefit kumarat ng ina, at ano pa insurance benefits natin. Sa ngayon po, ang driver ng certificate na jeep, nagmamaneho ng 12 hanggang 14 na oras. Yung uno sunod na yan, bukas ulang biyahe. Sabihin natin kumita ng 1,000 o 1,200, bukas pahinga ka. Samantalang dito po sa COVID, kanya may study po ito na kanya namin. Ang driver, 8 oras na po magmamaneho, meron siyang 500 pesos, yan ang basic salary, hindi po hirapan katawan. At ang ating pong comment, meron nung sariling terminal yan, hindi na gagalaw ng langis o marunong ka ng kamay ng driver. Puro pagmamaneho lang yan. Ang ating operator shall receive a fixed boundary at wala na rin po siyang maintenance sa sasakyan. Kaya ako napakaganda nito. Gusto lang malaman nila na sinasabi ko maganda para puntahan nila, pag-unahin sila sa sakit bakit gusto nila mag-beneficio. Kasi yung sumusunod sa climate change kung yung maalaala, last week lang nakita nyo sa CNN yung report sa China. Ilan yung international flight na kinancel? Ilan yung mga bus driver doon at saka mga public transport na hindi nakabiyahe? Hindi makita yung kali. Hindi makita yung area dahil sa tindi ng napakaitim. Sabi nila, pagda yun, hindi pa yun eh. Usok yun eh. Dahil sa record ng United Nations, ang China, sabi na partner dyan ang China ang pinakamadumi ang hangin. Di ba? Ang China. Ako yung issue ng climate change, malaking mga bansa ang problema natin, hindi naman tayo. Kaya lang, damay tayo dahil mali. So, tama-tama itong programa ni Ka-Obet, dahil, yun nga, 3 piba yun? Petrolyo, pamasahe, pollution. Ayan, o nga, antay na. Kaya nga, sige, tingnan natin kung kailan madadami ito. Nakikita ko dyan sa may, North Avenue. Nag-umpisa na tayo ng 10 units pa, dami na patuloy na kami sa pagkakagdag sa Well, balikan natin itong mga taga-SS. Well, maganda naman ang performance nyo kasi laki ng income. Sa totoo lang, salamat din sa media. First, matindi yung kailang mga text at mga story araw-araw. Malapit na naman eleksyon, sana hindi kayo magamit. Maraming nagagamit eh. Pera natin lahat yan eh. Hindi ka tulad sa PhilHealth, nagamit yung pera nung nakaraan, hindi na nakabawi. So sana, gano'n ang pangalaga. Yun naman ang assurance na hindi talaga gagamitin sa sabi ni Mr. President Figueroa. Pero ano bang ginawa ng bagong management? Bakit na-dominate compare doon sa nakalipas na administration? Ang laki ng income talaga nila. Yung 16 billion yata, naging 32 billion. Paano niya? Yung awareness ng tao na itong SS may ganito, sige lang pa anong ginawa niya? Una-una siyempre, awareness, info-drive natin na mas maraming member na contribute, siyempre, mas lalaki yung income. Tapos yung investment, kasi mas malaki yung portion doon ng collection sa contribution ng ating mga employees. Yung ating kasing, actually ang ating income sa ngayon is umabot na ng 436 billions. So, yung billions, 436 billions lahat. Ang natin yan, yung billions din yung binigay natin sa benefits. Nabalit namin na mga months na dahil binigay natin ng federal benefit. So, ang pangalawang nanggaling natin income sa investment. Pero wala tayong foreign investment. Baka. Tapos yung ating mga alkansya program, so ngayon, private condonation program kasi medyo maliit lang makukulit. Ito, Guru, kung wala na kayong mga tanong, okay. Isang tanong na lang. Sa SSS. Ka-Obet, Martin, meron lang. Kaya, sa ating lakad. Ka-Obet, thank you po, thank you sa inyong oras at marami kaming nakong information sa inyo, pati na yung mga internal problem doon sa organization at kung ano nakarating sa amin. Nagulit kami doon sa
ng leader na hindi marunong mag-drive. Maraming salamat po sa broadcasters forum, sa mga taga-SSF po, kasama po yung pinadalaw sa inyo, at sa mga kaibigan sa Vita, sa mga inyong po, pag-live po tayo ng Panginoon. Salamat din. Thank you. Obet Martin ng Pasang Mazda. Mabuhay ang Pasang Mazda. Enter mo na, Patas. Tungkol po ito sa updating ng records ng SSS. Napag-alaman po namin na hindi updated ang SSS sa mga contribution. Merong manual verification. Kailan ninyo matatapos na? Tagal na kasi ng computerization eh. Actually, sir, meron na kasi kayo open nila. Nakuha na kami ng mga tao na namin sa project. Kasi nagka-problema na tayo dyan ng 85-89. Bababa. Maraming contribution ang hindi nakukonsider pag-compute ng retirement benefits. Parang nakapending yon. At saka napag-alaman namin, it takes mga 6 months. Sa dami, sir. Na bago ma-update yan. Wala bang magagawa tayo para mapabilis natin ito, para maisama agad sa retirement benefits? Actually, sir, wala nang tayo problema yung coverage. Sabihin nyo, pababa. So, wala yung system. Pinoconsiderata yun, di ba? Consider counted yun hanggang 1984. Give away po ng SSS. Wala nang anong SSS matulog kayo. Wala, bibilangin na niyan as years of service. Yung tagal ng pagsaservisyon na. So, yung coverage rate hanggang 84, walang problema siya. Nagka-problema lang po 85-89, yung 4S na yun. Hindi mo siya nasama dun sa yung updating. Hindi siya kasama. Kasi nagkaan po dyan ang pinakano niya, nagkaroon ng Y2K, hindi nila napansin. Pero yung po naka-microphone yan. So, pwede na nyo siya kunin, yun na yung manual niya. Kala mo, ang dami yung nagpapamanual, lalo ng pagkano, kulang mo sa tao. Kasi mahal yung sinisili mo isang company outsourcing para mag-manual. Hindi po kaya Hindi ba mas mabilis kung i-update na ninyo agad sa computer yan? Oo. Ngayon sa mag-manual, namin sa malaking company. Oo nga eh. Kasi sila kung isang tao, bigyan naman ang taga-sanling. Ang hakanapan ko mataas naman ko. Meron bang staff niya na pinapasok na sa computer para ultimately magiging updated na. Oo. Anong target date yun para matapos yan? 2015 pa. Sige. Sana mapabilis kasi marami akong nakukuha ang reklamo tungkol dyan na pinukompute yung kanila retirement, out pa muna yun, saka i-adjust daw. Ina-project na rin. Pero yung lahat meron. Kasi yung iba updated na yung iba. Pero yung mga ibang retirees kasi meron silang prior eh. Karamihan may prior eh. Gusto nilang maisama yan. Sir, nagbabalik siya kasi lumiit yung kanyang salary rate. Yung sweldo niya mas mababa na. Tapos yung years of service niya maiksi. So wala siya yung 89, pa-adjust siya. So kukunin namin sa yung software. Hindi yung lahat meron. White dalawang retiring na po nag-reklamo sa akin. Ganun ba? Yung sa 22,000, yung sa matindi, 100,000 ibabalik. Oo. So sisi siya kung batutang pa-adjust, manual. Tapos so hindi kami nagkasalanan na kasi nag-request kayo i-manual. Ibig ba sabihin pag nagpa-manual na-adjust pag going down? Sigurado. Going down? Kasi sir, i-recompute po yung kanyang pension. Based doon po sa result ng manual verification. So, pag-compute po kasi, pag nag-recompute yung system, so maaaring bumaba, maaaring tumaas, o maaaring tama po yung kanyang natatanggap na verification. So, hindi po lahat ng nagpaparecompute ay merong adjustment. On the average, mga ilang buwan ang manual pagka matapos? 6. Pwede bang mapadali yan kung may request? Siguro makakarating na yan kanina yan sa management kasi talagang problema tao siya rin. Oo nga eh. Kasi alam ko pinakipag-bill lang na project outsource. Kaya ang laki nung hinihingi. Million pa na million. Tapos hindi mo pumayag ang SS. Ganun. At nagawa na lang po kami ng mga project. Masabi nagsabi kami na employment yung mga bago-bago, yung mga trabaho. Magkaka na sila yung mga manual, yung mga traditional engineers. Salamat. Maraming salamat. Thank you. Like ko siguro sa picture nito na. Kanina pa yan. Thank you. Ma'am Dali, Ma'am
Liligan, salamat po sa inyo. Huwag kayo magdadala. Dito lang kami sa Liga at yung ating mga kasama sa broadcast trade media. Dito lang kami. Sa likod kami ng SSS. Thank you. Good morning. Pwede bang makahingi ng tawag? Sulat-sulat na lang. Sulat na lang. Maganda yung kanila. Maganda yung nayan yung kay Obet. Gagawin yun. Dilala lang. Dilala lang. Hindi kaya. Hindi po ah. Sana yung nakalista ko. Alam mo itong picture na ito? Kayo po ito.